Good afternoon, everyone. Ang sarap-sarap niyong tingnan habang kayo ay nagdi-discipleship Sunday. Marami pong salamat. Hindi dahil tinakot kayo ni Bench, wala talagang tumayo at pumunta doon. Ang linis ng lugar doon. And everybody join a group. May nakilala kang bago? May kumuha ng number mo? Wala. Kinunak mo ba yung sarili mo? Yan, marami pong salamat. At nag-groupie ba kayo? Lalagay nyo doon na Discipleship Sunday, Victory May Kawayan. Marami pong salamat. We are continuously strengthening the community, the church community life. Sa bawat service, 9, 12, and particularly sa 4 p.m. Thank you for participating. Iba kasi po tayo bilang magkakasama sa pananampalataya ay isa tayong komunidad. Ayaw nating watak-watak po tayo at nagkakatulungan tayo. And talking about being united and being together, marami pong salamat sa nag-sign up ng ating sa volunteers recruitment natin. Palakpakan nyo yung iba at yung sarili nyo. In fact, may pinakilala sa aming bagong mga volunteer kanina na ngayon nakasalang dyan at nandoon, nag-shadowing ba tawag doon? Mga first-timer na nandoon nakasali. Baka gusto mo pang umabol, meron tayo sa March at kinimbitahan pa rin kayo doon kasi yun nga, we are establishing our church community at every service para magkakakilala tayong lahat. Pagdating sa langit, ay, ikaw yung taga-Victory May Kawayan, ganun. Yan. Isa pa pong gusto ko nating makita that we are a community life here, or church community. Di ba meron po tayo dito at meron tayong part dyan na prayer request? I tell you, pinapag-pray kayo. Gusto nyo, isabihin ko yung isang, joke lang. I personally pray for 4 p.m. At nakakatuwa na minsan meron po ako na encounter na in progress yung pagsagot ng Diyos, may paulit-ulit. And I tell you, it brings me closer to you. Minsan pangalan lang, minsan talagang kilala ko. When there are really some confidential nilalagay nila, huwag kayong mag-alala, hindi ako chismoso. Pero talagang, you become so close to sa mga struggles nyo. Talaga, nakikita ko yun. At nakakatuwa kapag binabalik na mayroong, thank God, ganon. Most of the things na nakikita ko dito are health concern. But there are other things na nandoon. Parang sasabi mo talaga, ay, pamilya talaga kami. Talaga po kayong pinagpipray, kaya do continuously write your prayer request din dito. At kung gusto nyo po, pati pangalan nyo, that we will be able to even pray specifically kay ate, kay kuya, sa pamilyang ito. Marami pong salamat, even that the Lord is really utilizing everything na maging isa po tayong pamilya dito sa Victory May Kawayan. Okay po. Sa history, mula sa una hanggang dulo, maraming tao na kinilala. They are famous in the different sphere and field na meron sila. Kasi nag-embark sila at nagbigay sila ng contribution that they become popular. Some are called heroes. Some are called now influencer. So dahil nag-stand out sila, particularly kapag tinitingnan po natin yung mga taong ito na mayroong contagious influence. Dahil sila ay rare, different, unusual, uncommon, distinct, and unique. Pag tiningnan nyo, they are cut above the rest. They are going not within the tides, kung hindi nag-aano sa against the tides. Kaya sila nag-stand out, nakikita. At alam niyo, sa panahong ito, kailangan ding may mga cut above the rest na mga Kristiyano. At we are talking about standing up for the gospel and for Jesus Christ. At dito, we really need strong people na kahit konti, o kahit kumpara sa iba, outnumbered, o kahit nag-iisa,
ay tatayo upang manindigan sa kanyang pananampalataya. Call it crazy faith. Kasi sabi niya, grabe yung parang siraulo kay Kristo. Di ba po? Parang sino nang sasabihin, kaya sabihin nating ito ay faith like no others. I would like to welcome you to our new series called the same title, Faith Like No Others. And sasabihin ko po sa inyo, maraming mga tao at hindi lang mga sikat na influencers at heroes ang nag-stand out at naging contagious because their faith is like no other. At marami niyan sa Bible. Dito sa series natin, we will be looking at it. At kung titingnan nyo, parang karugtong lang to ng set apart for God. These people whose faith like no other are also called people who accepted and told themselves, we are set apart to proclaim the glory and to proclaim Jesus Christ. And for this opening week, we will be going to the faith like no other ni Noah. At alam nyo na kung sino si Noah, kaltugtong niya ay Noah and the flood. Let us all rise and we will be reading our text for today, Genesis 6, 5 to 9 and 17 to 18. That is in page 3. Ang layo po, page 3. So that's Genesis 6, starting from verse 5. One page na po tayo, 4 p.m.? Yes, thank you. 1, 2, 3, let us all read. The Lord saw was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man, whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things, and the birds of the heavens. For I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Let's jump over to verse 17. 1, 2, 3, go. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all the flesh in which the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, and your wife, and your sons' wives with you. Let's pray. Father, we thank you. Thank you, Lord, for Set Apart series. It really helped us to be stronger in our faith. But katuloy ka pa rin nagpapatatag sa amin, lalo na sa katotohanan. And we're looking at great men and women in the Bible who stood for their faith, who stood for you and the gospel. And we are here as a community who are standing for you and for the gospel and for this church. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, amen and amen. Maraming pong salamat. Okay. Let's go over to dun sa text natin agad-agad. I would say, yung point number 1, if you would like to, in a way, memorize this, men are like any other. Magkakamukha lang ang lahat ng tao. Let's go. Sabi dito sa Genesis 6, the Lord saw that the wickedness of man was great in the land. Nakita niyo yung term na ginamit? It was great in the land. Alam niyo, pag sinabi natin yung wickedness ng man ay great in the land, nung ginikha ng Diyos si Adan at nililikha niya ang bawat tao, single individual siya. Kaso, alam naman natin na si Adan ay nagkasala. This single individual sinned and is a wicked now. Pero, pag sinabi natin great in the earth, yung wickedness ng single person na created ni God, hindi na single person ang wicked. Sino na? Sangkatauhan. Mankind. And I say, dinagay ko dito, why, vice versa.
Yung mankind at bawat isa. Una, bawat isa naging mankind. Yung lahat ng mankind at bawat isa. So tingnan niyo po rin yung pagkalat ng kasalanan as early in paradise. Sino una nagkasala? Si Eva at Adan. Tapos nanganak si Eva at Adan, may anak niya. Sino pangalawa nagkasala? Si Cain at Abel. Si Cain. Ano ginawa ni Cain? The first murderer. 1/4 of the earth pinatay ni Cain. Kasi 4 sila. So pinatay niya yung 1/4. Hindi natapos doon. Pagdating, konting-konting kembot lang. Ang page nga natin, page 3 pa lang eh. Ito na kagad. Can you imagine that? How wickedness is so contagious. Kumalat kagad. At ano pa description nito? Sabi ganun, widespread yung corruption, yung pati creation. Anong sabi? Ano yung wickedness? That in every intention of the thoughts of his heart. Sabing ganun yan, ibig sabihin, mula sa isip, ang takbo ng isip ay malisyoso, makasarili, makasalanan, diskartehan. Di mo ako maiisan, uunahan kita. Ganun yung takbo ng isip. Itong takbo ng isip to ay nanggagaling sa kanyang puso na selfish. Na puso na gusto kanya, makalamang. So makita nyo, isip, pag sinabing every intention, isip, galing sa pusong masama. Tapos ano mangyayari? The action na. It is the behavior. Pag sinabi natin diyang, evil intention that every, ang term pa, bawat. Hindi minsan-minsan. Ibig sabihin, to point dito sa Bible, sabihin nyo, ang bawat isip ng tao ay makasalanan. Tapos, of his heart was only evil, kahapon lang? Hindi. Continually, umaga, hapon, gabi. Bukas, ngayon, at magpakailanman. So, ganyan yung description. Completely no moral and social restraint. Ibig sabihin, wala na, pasaway na, maraswa na. Wala nang kung ano, wala nang restriction. Ang ano nito, hindi lang sarili yung winawalwal. Kung hindi pati iba, there is also this wickedness in relating to others. At alam niyo po, nung wickedness na ito, ay without reproof or conscience or fear of God. Nilagyan ko siya talaga ng check. Kasi ganito po, when we are talking about wickedness, we're talking about offending God. First and foremost, mali at kasalanan ang ginawa mo kapag na-offend mo si God. Nagtuturo ako ng repentance sa Purple Book. Yun ang sinasabi ko. Kasi merong mali sa'yo, mali sa kanya. Hindi naman mali sa kanila, sa iba mali. Hindi mali. So, ibig sabihin, iba-iba ang standard. But the Bible says, if we offend the God, the first offense na ginagawa natin, hindi lang sa sarili natin, hindi lang sa tao, ang una, tigit lahat sa lahat, ay we are offending God. When we are talking about sin, it is about God being offended. At tapos sabi niya, fear of God, hindi ka na natakot sa Diyos, wala ka pang utang na loob. Sino ba si God? Siya ang nagbigay ng buhay. He is the life giver. He created us, tapos i-offend mo ang Diyos. This is humanity, as early in page 3 of the Bible. Ano nang isa pa? At hindi ka natatakot na God is just. Lahat tayo accountable kay God. At pag sinasabi nating wickedness, at sinasabi dun sa Bible na wickedness, is wala kang pakialam sa accountability mo kay God. Minamaliit si God. Pag sinabing huwag mong gawin yan, gagawin ko pa rin. Parang magulang minsan, tumigil ka dyan, gagawin pa rin kasi wala siyang pakialam. Mas mataas at malakas ang tingin niya sa sarili niya kaysa sa sinasabi ng magulang niyang. Same with men before God. Sin and unfaithfulness to God are contagious. Nakita niyo yung pag-spread. Lahat ata ng corner. At pati ang creation ay, di ba papatayin pati mga Later on, makita natin sa flood, pati hayop. Mag-ground zero. All because the whole, yung explanation that this is contaminated. It's so contagious. Sige, sumama ka sa makulit.
Di ba ang hirap maging ma-influensya ng mabuti? Pero chismisan. Di ba? Lahat may kontribusyon. Kalokohan, ang bilis. Remember this, sin and unfaithfulness to God mas barkadahan kesa influence ng kabutihan. The Lord saw the wickedness of man was great in the earth. Ano sabi dito? And the Lord regretted that He had made the man on earth, and it grieved Him to His heart. Nakita niya yung nakita ng Diyos? Nakita niya ang ganyan? Tapos ito na yung mga explanation. God saw. Tapos ito pa sa, for I am sorry that I have made men. Alam niyo po, sa Bible school, pinagtrabaho, na to? Nag-regret si God. Sabi niya, ay, ang Diyos, hindi pala makapangyarihan, hindi perpekto. Nagsisi, sana hindi ko na lang ginawa. Sabi, ano yan, Diyos? Nagbabagong isip? No, alam niyo po ba, ang tawag dito ay anthropomorphism. Ibig sabihin, yung human, yung pagiging tao, para maintindihan natin yung naramdaman ng Diyos, pinapakita yung deity kung anong pwedeng nararamdaman ng Diyos. Kaya dito yung he grieve, he sorry, nag-regret siya. Ang ibig sabihin, pinapahilin tulad siya sa isang magulang. O for example, isang magulang. Yung magulang na nag-grieve, nag-endure, na-offend dahil yung kanyang anak, pati ang kanyang grandchildren ay naging pasaway. Alam mo yun, yung para maintindihan natin kung anong naramdaman ni God. Na ganun katindi ang kasalanan. He is like a father who has a very good plan for his children, and yet the children rebelled. Ang dami nitong mga magulang na nakakapag-relate kay God at sa akin when I say this. Ang sakit-sakit, di ba? So, yun lang yung ibig sabihin nitong part na ito ng passage. Hindi imperfect si God upang lang maintindihan ng sangkatauhan kung ano ang naramdaman ng ating Diyos dahil sinira ng tao ang kanyang mabuting plano. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the earth, men and animals, creeping things, and birds of the heavens. Dito na ang pagiging Diyos niya. Because He is the holy God, He will not tolerate evil. Lalo na kung ang evil and wickedness is this, widespread. Imaginein mo, sabi ng God, kailangan na akong kumilos kasi lalala to ng lalala. Kaya siya kikilos, and God raise His hand as the God of justice. And He will take His sovereign stand. The one and only God. Now the earth was corrupt in God's eyes, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all the flesh had corrupted their way on the earth. Kanina tayo, di ba? Verse 5. Napansin nyo, verse 11, parang pareho lang. Alam nyo po, sa isang chapter 6, 3 beses to inulit. Alam nyo po, to be honest, when I'm reading this and inaral-aral ko yung description ng wickedness, I tell you, ang hirap. Ang hirap. Ang hirap tingnan na ganun. Pag tinignan mo pa yung mga yung mga aral ng mga salita, kung gaano kasama ang tao. At pinag-uusapan natin dito, page 3 pa lang. And God saw this. Talaga, sabi ko, paano ko ba ito, Lord? Ang hirap naman. Talaga, nahihirapan ako, paano ko ibabato sa inyo? Na ganito yung sitwasyon ng mundo. Mula noon hanggang ngayon. Tingnan nyo. The earth was corrupt. The earth was filled with violence. Nakikita nyo yung intention ng writer? Pinauulit-ulit. In our face. It was corrupt, for all the flesh had corrupted the ways on earth repeatedly. At ang sinasabi, mundo. Hindi lang Pilipinas. Hindi lang West. Hindi lang East. It's the whole earth.
that the Bible is talking about the wickedness, not only true of the men of the old world, but of all times and generation. Hindi tayo mas mabait. Alam nyo, nung tinitingnan ko na nga, di hirap na hirap, paano ko ba ipipresent sa kanila? Di ba paulit-ulit yung violence dun sa, sa text? Alam mo, nag-google lang ako. Pwedeng degree of violence? Nakakita ko ng mapa ng violence, 2016 to 17. Lahat ng pula mayroong violence. Matakot ka, tingnan mo yung Pilipinas. Ayan, to give you an example, at least a visual thing, kung violence pa lang pinag-uusapan natin. At alam niyo, pag tinignan na yung violence, parang hindi mo parang ikaw ang Diyos. Di ba, enough is enough? Ang lupit ng Diyos, dinilubyo niya. Sige nga. Mabuti kang Diyos, mabuti ang plano mo, binigay mo lahat. And yet, anong sinukli ng tao? Mapapa-enough is enough ka. Kaya puntahan din natin sa Genesis 6 verse 13, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Alam niyo na desisyon na ng God? Kailangan ng bagong pagsisimula. Kung nagsimula sa paraiso ng Eden, nagkasala ang tao, nagsimula siya after the flood. This is God's sovereign decision and plan. Tingnan pa rin natin na pumunta ako sa New Testament. Ito bira akong mag-quote sa bagong version ng Bible. Mas lagi ako sa ESV. Pero kunin natin, tingnan nyo kung paano dinidescribe ang mga huling araw ni Timothy. 2 Timothy 3:1-5, Tagalog Contemporary Bible. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa pera, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang. Check nyo lang kung ganito nangyayari. Walang utang na loob, hindi makadiyos, ayaw nila makapagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapangmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinakikita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Alam nyo anong binukas sa atin ng social media? What's happening in the whole wild world in terms of man being 2 Timothy. Di ba nakita nyo? Ang dami kong, ay ganito pala sa alag, grabe. Mapapagrabe ka. But enough of it. Kasi, may verse 8 tayo. But, nakita nyo? Naramdaman nyo ba? Pero, naramdaman niyo ba kanina, di ba? But Noah found favor in the eyes of the Lord. Tingnan mo, against the backdrop of corrupt mankind and the earth, may but ka dito. Ano yung but? Favor. The other version is grace. Alam niyo po ba? The first entry of grace and biyaya ng Diyos ay dito. Wala sa Genesis 1, 2, 3. Pagdating sa Genesis 3, after nung sinabi nating wickedness of mankind, unang pinasok ang biyaya ng Diyos. Ang lupit kanina, no? Nakakatakot. Iwa-wipe out. Pero dito, nakita nyo? The first entry of the word grace. Biyaya ng Diyos. Undeserved gift from God ang ibig sabihin ng grace to the simple man and the world. Hindi lang biyaya, kung hindi, awa. Ang ibig sabihin ng biyaya, hindi para sa atin, ibinigay ng Diyos. No one deserve biyaya kasi lahat ay sinful. Anong kailangan sa sinful? Parusa. Pero buti na lang, may grace and
mercy. Yung parang parusa sa tao, sabi ng God, wait. Also, nakita din natin dito na ang plano at ang pangako ng Diyos ng restoration ng humanity at creation. Although magkakaroon ng delubyo, nire-restore naman ng Diyos. That is the other side of the plan of God with the flood. The reason was not extermination. O tapos na, nagkamali ako, tapos na ang mundo, tapos na ang tao. No. But anong term? Regeneration. The preservation of what? God's original plan. Maaring ang dilim tingnan at nakakilabot ang delubyo, pero nakita natin ang mabuting plano ng Diyos. Ano ulit? But Noah. Nakita niyo si Noah? Nakakita ng pabor siya sa Diyos against the sinfulness of his contemporaries. Mankind ang makasalanan pero may isang Noah. Kaya may bat. Di ba nalaganap ang kasalanan pero may Noah. May Noah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga anak ng Diyos. He is righteous man. Oh, righteous? Wow, parang di naman kami doon. Biglang natakot. Pastor, huwag mo ko yung turo. Hindi ako katulad ni Noah. No, look at this. Ano ibig sabihin ng righteous? Although he was by nature, katulad natin, may kasalanan, and corrupt, nagkakasali, at sinful, he was, yung righteousness was justified or declared righteous by God. Sino nagdeklara? Sino nagbihis ng righteousness niya? It is not out from himself, kung hindi si God. He was forgiven of his sin. He is blameless. Ang taas. Sino dito blameless? Oh, ayoko din. Dahil hindi ako makakapagsabing, nako, diba? Pero dito, bakit siya tinawag na blameless? It is, ano ibig sabihin ng blameless is integrity. Pag sinabing integrity, sino magagaling dito sa math? Whole numbers. Integrity is wholeness. At bakit nagkaroon ng integrity at quote-unquote blameless si Noah? Because he is being complete, especially his enduring commitment and peace with God. It's all about his relationship with God, kaya buo siya. Now, why? Noah excel, stand out because of his relationship with God. Who here has relationship with God? Diba? Ngayon, nag-stand out tayong lahat. Because with the same relationship na mayroon si Noah, mayroon din tayo sa Diyos. At ang pinakamagandang, para maliwanag dito, ang isang description ni Noah is, everybody please read. Pero pag may nag-uusapan natin, walk, ibig sabihin, body. Alam niyo sa discipleship, ang tawag namin, hindi process. Journeying with you. Kapag, hello, thank you for wanting to connect with us, baka na-text na kita to. Thank you, we are journeying with you. Yun din yung same meaning ng walking with God. Di ba? Gusto mo kasama mo yung pinakamahal mo. Di ba nalulungkot ka nag-iisa? But when you are talking about walking with God, every step of the way, ang sarap nga pag natisod, nandun si God eh. Pag ayaw mo na, hihilahin ka niya. Pag magbibiglang liko ka lang, dito. Ganun ang naging experience niya, kahit parang hinang-hina na si Noah because of the surrounding no walk with God. Ano ibig sabihin nito? Noah manifest his walking with God by being yung kaninang righteous, right relationship with God. And blameless and whole in his character and conduct because he is one or close, intimate kay God. Di ba may pinag-uusapan natin? Lagi kayong magkasama, magkamukha na kayo. Sino dito kamukha na niya yung asawa niya? Ikaw babaeng version, ikaw yung lalaking version. Kasi nga, the same goes with here in a way.
bakit ang ganyan ang conduct mo? It is because you are walking with God. Minsan bibigay ka na, mapapamura ka na. Nagmura ba si God? Nakita nyo, we become so, we imitate who God is, kahit wicked tayo. Kasi alam mo na andun ang ating Panginoon. And God said to Noah, sa verse sa taas, di ba? Tingnan nyo naman, sino magsasabi ba yan na hindi sila BF? Di ba? Ang chami-chami nila on term. Tingnan mo sa una, di ba? Wickedness, and God saw everything. Tapos kausapin niya, alam mo, Noah, wow! And God said to Noah, so it's Noah and God. Di ba pag sa'yo sinabi yung secret? Ibig sabihin, kala lang niya, mapagkakatiwalaan ka. Joke lang yun. Di ba ibig sabihin ganun yun? Minsan ka nagsisay, ba't sa kanya sinabi? Bakit sa akin hindi? Di ba? Walk. And God said, hindi pa ba yan close? I have determined to make the end of all flesh. For the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Ano pa yung subject ng sinabi niya? Hindi lang, alam mo, Noah, ang saya pala, no, kahapon. Ano? Hindi ganon. Ano sinabi sa kanya? His great plan. His pain. And then, anong plano ko? Ang tinding plano. Noah found favor in his walk with God. With the reason of his faith like no other, set apart to proclaim God. Let's push further yung walk with God ni Noah. Kaya yung faith niya like no other at set apart siya kasi ang reason nito ay he has faith in God. In the book of Hebrews, and the believer like no other. Turo mo yung katabi mo. And this is the believer like no other. Ganun nga. Ay, ba't ayaw nyo magturuan? Bakit? Ano si Noah? Sabi sa 11, by faith, being warned by God concerning the event as yet to come, dahil may pananampalataya sa Diyos, naniniwala at walk with intimate siya kay God, kahit hindi pa nangyayari yung event, naniwala na siya. Imagine mo, anong sinabi niya ni God sa kanya, kay Noah? Sabi mo, magsisi na sila kasi uulan. Tapos pag tingin mo yung paligid, ang ganda-ganda, booming ang business, booming ang lahat-lahat. Tapos ang sasabi mo, wag, magsisi ka na kasi. Sino maniniwala sa'yo? Ang unang naniwala, si Noah kay God. Kahit hindi pa nangyari, pag tiningnan mo siguro yung weather nun, ang ganda-ganda, parang, Lord, ano naman yan? I want you to put yourself into the, stand ni ni Noah. Diba? Lord, huwag naman yan. Sana iba na lang papagawa mo sa akin. Hindi eh. Ano sabi niya? Event that is yet to come, but in his reverent fear, he constructed the ark. Yung, alam mo ba, yung imagine mo, nagpupupok siya, tapos yung pamilya niya, tapos tawa ng tawa yung mga laseng. Diba? Imagine niyo yun. O kaya tutuksokin siya ng babae, naku, mas maganda ako sa asawa mo, tapos sasayaw. All this insult, temptation, would like to downgrade Noah's stand and faith in God. Di ba ba? Kaya napapunta siya sa Hebrew 11, Hall of Fame sa faith. Sa kabila ng parang imposible na nindigan si Noah. By faith, he condemned the world. Sana, Lord, magtatayo na lang ako ng arko. Pabayaan ko na lang silang malunod. Hindi. Anong sabi sa kanya? Sabihin mo sa kanila, manindigan ka, tumayo ka. May Diyos. Tumayo ka, may Diyos na nagpapala. Tumayo ka, may Diyos na nagliligtas. Mahal kayo ng Diyos, tatawa sila. Mahal ako ng God. Ang dami-daming kakapitan, ang daming-daming Diyos ng tao ngayon. Tapos sasabihin mo, si God. Kaya nga minsan parang crazy. Kaya faith like no other. Kasi dito tingnan nyo, condemn the world.
At alam nyo kung ano siya? Ilang taon siya nag-preach to condemn the world? Guess. Ay, hindi pa pala. Sayang, mamaya na lang. Noah did not find favor in the eyes of men. Okay lang, kasi he found favor in the eyes of God. Sino gusto mo? Views. Audience. Crowd. Pero siya, they hated and persecuted him because of his life and preaching. The favor of God was his priority and he found it. Noah found the favor from God. He was alone. Medyo senti-senti peg natin. He was alone but not lonely because he is walking with God. Feeling mo ba alone ka? Talunan. Outnumbered. Nagsalita ka, hindi ka pinansin. Naninindigan ka kay God, parang walang sumasama sa'yo. Sabi mo, honor God and make disciple, ikaw na lang mo make disciple. Many times, we have situation na ikaw na lang tatayo. Tapos, gusto nila pasarap na lang. Alam niyo po, one leadership convergence ang inimbita ko sa mga tao, sa mga leaders. I'm inviting you to suffer for the gospel and for Christ. Kasi dahil kumbinyente yung tao, yung Kristiyano, gusto lang kung anong kakamigin. Saan masaya, saan masarap, saan mukhang Instagrammable. Pero yung totoong magtatrabaho ka para kay God. May maniniwala, may gustong sumama. Dito sa 4 p.m. marami. Umuuna sila sa 9 a.m. at saka sa 12, baka tayo pa man. Alam nyo kung ilang taon siya? 120 and no one repented. Lousy bang preacher si Noah? Di ba siya nagpe-prepare? It is the wickedness of men. Kung bakit siya winner, hindi at least, na-save niya yung sarili niya at ang kanyang pamilya. And without faith, it is impossible to please God. For whoever would draw near to God must believe that God existed. Naniniwala siya, yung Diyos na kausap niya, na nagwa-warning na darating ang delubyo, pinaniwalaan niya yung Diyos na yon, magaganap ang sinabi ng Diyos kasi yung Diyos ay makapangyarihan at nag-i-exist. The world would not see God as the one na nag-i-exist. Minsan nakikita nila si God ganito kaliit, minsan pinapalaki ng ganito, but not the sovereign God. But Noah believed who God is. Kaya kahit 120, kahit walang sumunod sa kanya, he continued proclaiming the gospel and building the ark. Ang baliw ng peg. Diba? Radical, crazy, at nag-iisa. And that He rewards those who seek Him. Ang Diyos ang nangako. Ang Diyos ang tutupad sa lahat ng kanyang pangako. Kahit ang hirap-hirap, alam mong tapat ang nangakong Diyos. Kahit may gini-give up ka, kahit may iniiwan ka, kahit ang sakit-sakit na hinuhugot ang mga bagay sa iyo, alam mong tapat ang Diyos na nangako sa iyo, mananatili kang titindig para kay Kristo. Sino mga extraordinary? Noah and also Abraham. In the worst of time, God always set apart His people for Himself. Sa lahat ng gaano ka-difficult na
panahon na katulad nito, puro kalayawan at kasalanan, hindi naiiwan si God. He will set apart His people. While even the whole world is going opposite God, against His will, against His way, He will always have, like no other people like Noah, for the extraordinary task of obedience and faith. Tapos hindi lang yun. Noah found God's favor and started the new era of humanity. Kaya nung ni-regenerate ni God, sino saan nagsimulang lahat? Kay Noah. Kasi like no other siya. Kasi naniwala siya sa kabila ng lahat. Kaya sa kanya nagsimula. Noah needs a Noah. God needs a Noah to start anew. Importante. Kung Adan, sumunod, si Noah. Later on, Abraham was also chosen, and the rest of the humanity, every nation, was preserved for the great blessing. Si Abraham naman, mula naman sa kanya, nagkaroon, dala-dala niya, sabing gano'n ng Diyos, sige, sumunod ka sa akin, ang pagpapalain mo ay pagpapalain ko. Ang pagpapalain ng bayan mo ay pagpapalain ng Diyos. Kaya ang Pilipinas, pinagpala ng Diyos kasi may Abraham na nanindigan. Until Jesus was sent and became fully human for the supreme sacrifice for our salvation. Kung nag-inarte si Jesus Christ, ayoko nga, Father, nakakadiri ang kasalanan lang. But Jesus, fully man, naalala nyo yung ating perfect man, sinless. Ang hirap, pero like no other, si Jesus Christ. Meron tayong Noah, meron tayong Abraham, meron tayong Jesus. May pang-apat. Abangan nyo. Ito pala. Maharangan sila. Abangan nyo kung sino yung pang-apat. You are like no other. Isa pa. Sino ulit? 3 beses yan eh. Nakita nyo, napansin nyo ba? Umuusog, ikaw. Ayaw nyo maniwala, ikaw. Ayaw nyo maniwala, ikaw. 3 beses yun. Hindi lang maganda yung masyadong animation ko. Anyway, finally, verse 18, but I will establish my covenant with you. Sarap, no? And finally, alam niyo po, kanina, yung first entry ng grace dito, ang first entry ng covenant between God and man. Dito pa rin. Kanino? Kasi like no other, nakipagkasundo si God kay Noah. This was the first mention of the covenant between the relationship of God and man. In this relationship, anong isang side? Kasalanan. And on the other side, kabutihan at pagliligtas ng Diyos. Noah, for his part, courageously submitted and obeyed God. Ngayon, kanina naturo kayo. Gusto niyo balik ko? Ngayon, turo niyo yung sarili niyo. Ako yan. Ako na to. Akin na to. But again, let me call the worship team here. Noah found favor in the eyes of God. And the rest is history for the plan of God. And the Lord says, I have my covenant with you. Baka ikaw si Noah sa pamilya mo. Baka ikaw si Noah sa kondisyones na parang imposible. It could be not the flood. Pero minsan, parang ang isip mo, nag-iisa kang lumalakad sa tubig. I tell you, anong ginawa ni Noah? He's just put his trust
kay God. Sa hapong ito, whatever it is na kailangan mong panindigan, una at higit sa lahat, para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Kanina sabi ko, Lord, tatawagin ko sila for a call. The Lord says, no. Call them that I will make a covenant with them. At unahin na muna ninyo ang mga sarili nyo. Ang pamilya nyo. Kung sinong gusto nyong ipaglaban. And I will bless them. The Lord says. Bow your heads. Ano tong covenant? Ano pong tong sitwasyon? Sabi mo, Lord, para akong lumalakad sa tubig. Kaya Lord, I submit to you. Be with me. Get this moment. Sabihin nyo kay God, may mahirap ba? May para bang imposible? Panginoong Diyos, marami pong salamat. Dahil sa hapong ito, you want us to be with you muna. Kami muna. Oo nga, bago namin tingnan yung iba, kung hindi naman kami okay sa'yo, o dahil ba marami kaming takot na hindi kami makatayo. Marami kaming karga, marami kaming pasan sa dibdib at mga tao sa paligid namin, pasan sa pamilya, pasan sa marami. You want to rest in you and to ask that you give us the kind of strength and courage like Noah, like Abraham, because we found you at nakita mo ang pabor, nakita namin ang pabor na nanggagaling sa iyo. Lord, I pray for all of them, including myself. May struggle kami. Ano man ito, na hindi nagpapatindig sa amin ng maayos. Umaagaw ng pananampalataya, ng lakas, ng pag-asa, nagaharing takot, God. O kawalan ng pag-asa at pananampalataya. Lord, here we are, bowing ourselves before you. Bless us. Bless us. Bless us. Open the windows of heaven and pour out your blessing to each and every one of us here. Lord, tatayo kami later on, even as we look upon you in faith and also in submission and obedience. Let us all stand. Let us sing this prayer song. As the Lord just pour out His blessing, empowerment, courage, faith, joy, and hope to all of you, even healing, even provisions and peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. In the presence of my Savior.
Let me just once again bless you. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Declare blessing to you. Declare God's shalom to you. Hallelujah. Blessed. Bless you. Bless you. Bless you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you for this great blessing, Lord. Maraming pong salamat sa pagbubuhos mo ng iyong banal na kapangyarihan at Espiritu. Tanggapin niyo ang kapangyarihan ng ating Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.